Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating itaas sa Panginoong Diyos sa banal na misang ito ang lahat ng ating mga ipinagdadasal, lalong higit kagalingan sa lahat ng mga karamdaman at kapayapaan sa lahat ng mga kaluluwa. At upang tayo maging karapat-dapat, pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkakulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin na iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang, napawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga-Tisbe, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang pinasasabi ng Panginoon, isa kang mamamatay tao. Ngayon may pangangamkam ang ginagawa mo. Kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimuli ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Oo, hinanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nabat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ako'y ginalit mo at binulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Akab ang mamatay sa bayan, ay kakanin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng mga Amoreo, na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupaing iyon.
Nang marinig ni Akab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, "Hindi mo ba napansin kung paano nagpapakababa sa harapan ko si Akab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, poon iyong kaawaan kami sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Poon iyong kaawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagkasalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagsalang tunay, at ang nagawa ko ay di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang kasalanan ko'y iyo nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Ingatan mo ko, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo ay galak kong ibabantog. Poon iyong kaawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. Magsitayo po ang lahat. Magutusan ni Kristo, mag-ibigang sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin munang muli palakpakan, puri ng ating dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Ganun din ang ating mahal at dakilang patron, Santo Padre Pio. Palakpakan natin, Santo Padre Pio. Marami tayong daladala ngayon na hinihiling kay Padre Pio at nawa
ang mga may karamdaman, mga may special na intensyon sa oras na ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga yumao. Yan ang ating hinihiling sa pamamagitan ng banal na misa at sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. Ating tingnan ang mga pagbasa ngayon. Sa Salmo, narito, "Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway." Yan ang ating dasal. Poon kami iyong kaawaan, kaming mga makasalanan. Yan ang lagi nating dasal sa Diyos, sapagkat tayong mga tao, marurupok, mahihina, at laging paulit-ulit sa pagkakasala. Kaya yan ang ating dasal. At ito naman ay ito'y tugon, ito'y respond sa unang pagbasa na ating napakinggan. Kahapon, kita natin yung may-ari ng ubasan nagustuhan ng hari. Itong sinabot ang kanyang ubasan, nagustuhan ng hari, ni Haring Akab. At gusto niyang kamkamin. Pero ayaw ipagbili sa kanya. Pero yung kanyang reyna, ang kanyang asawa, ang ginawa, pinagbintangan itong sinabot na siya'y nagsasalita ng hindi maganda sa Diyos at sa hari. Kaya siya'y ipinapatay. At nung siya'y patay na, kinuha na ng hari ang kanyang lupa. Pero alam ng Diyos ang kanyang ginawa. Kaya isang propeta ang sinugo sa kanyang harapan. Si Elisha, Si Elias. At ito ang sabi sa kanya ni Elias, dahil sa iyong kasamaan, sa iyong pangangamkam, sa iyong pakikinig, sa iyong asawa, sa suhol ng iyong asawa, ang nakalagay dito, dahil sa sulsol ni Jezebel, kasulsol ng kanyang reyna, ang iyong mga anak ay mauubos. Parang sumpa, para siyang isusumpa ang kanyang mga angkan. Sila'y magkakang mamatay. At ang kanilang kamatayan ay hindi maganda. Lalapain ang hayop ng mga aso kung sila'y sa lansangan mamatay. At kung sila'y abutan sa kabundok at sa gubat, kakainin ng uwak ang kanilang katawan. Sabihin, dahil sa kasamaan, ano ang kasamaang ginawa? Pangangamkam. Ano pa? Pakikinig sa sulsol, Dahil sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung hari ay naging masama dahil siya'y nakinig sa sulsol ng kanyang asawa. Siya'y napasama. Kaya, at nung siya'y mapasama, siya'y pinarusahan ng Diyos. Pero itong hari, nung marinig niya, ang sabi ni Propeta Elias sa kanya, siya'y nagdamdam. Siya'y natakot sapagkat ang kanyang lahi ay parurusahan. At makikita natin yan sa mga susunod, mauubos talaga ang kanyang mga anak na lalaki, magkakang mamatay. At ang sabi niya, anong ginawa niya? Nagdamit ng sako. Siya'y nagbalik loob sa Diyos dahil sa kasamaan na kanyang nagawa. Anong kanyang ginawa? Siya'y nagdamit, magdamag na ang suot ay yung makate. Para ramdam na talagang siya'y nagbabalik loob sa Diyos, na siya'y nag-aayuno. Pero dahil sa kanyang ginawang yon, na nakita ng Diyos na siya'y nagbabalik loob, ang sabi, sa ngayon, hindi ka magdudusa. Pero pagkamatay mo, ang lahing susunod sa iyo ang magtatamasa ng parusa para sa iyo. Mga minamahal na mga kapatid, yan ay biblikal. Yan ay nangyayari. At mapapansin ninyo sa buhay natin, kahit minsan ito'y tanong ng mga tao, Father, sobra ko namang sipag, maghanap buhay. Ako na may walang ginagawang masama, mabuti ako'y patas kong lumaban. Pero bakit parang ako'y isinumpa?
Ang mga anak ko'y hindi nagiging magandang takbo ng buhay. Nagkakasakit. May mga nangyayaring hindi maganda. Pero ang tanong niya'y, ako'y mabuting tao. Bakit sila'y ganyan ang nangyayari? At bakit ganito ang sinasapit ng buhay ko? Tingnan ninyo ang pagbasa. Marahil mabuting tao tayo. Pero yung nauna sa atin, yung ating lolo, yung ating mga great-great-grandfathers, no? Yung ating mga lola, yung ating magulang, baka sila'y may kasalanang nagawa na ang nagdudusay tayo. At yan i-biblical, yan hanggang 4th generation, no? Anong gagawin ng mga taong matuwid dito? Nung dumating sa Jesus, ang tawag natin dito, ang mga inchik, may kanya-kanyang paniniwala dyan. Ang tawag ay healing of family tree. Hinihil ng mga inchik, sapagkat sila para silang meron ding paniniwalang ganyan. Hinihil yung family tree, yung mga naging takbo ng kanilang pamilya, yung naging takbo ng kanilang angkan. Hinihil. Sabihin ay muling pinadadaloy ang biyaya, inaalis ang sumpa sa angkan. No? Sa ating panahon, paano natin yan ihihil kung ikaw ay dumadanas ng ganyan? Ang isa na naghihil at nagpapadaloy muli ng biyaya sa ganyan, sa iyong angkan, una, kung merong magpapahari sa inyong pamilya. Ang pari ang magpapadaloy ng biyaya sapagkat siya ang magtatamasa, siya ang magiging sakripisyo para sa lahat. No? Kung walang magpapari, papaano na? Kaya sa inyong angkan, pagdasal nyo na may magpari, siya ang sakripisyo nyo. Siyang iaalay sa Diyos. No? Padalwa, para mahil tayo at dumaloy ang biyaya sa ating angkan, itong itinatag ni Jesus na sakramento. Misa, mangumunyong ka, mangumpisal ka. No? Kung sa pamilya mo, may mga nagsasama pang hindi kasal, magpakasal. Padaluyin nyo ang biyaya sa pamilya nyo. Ano? Paagusin muli ang biyaya. Kaya nga sabi ni Jesus sa mabuting balita, dati ganito ang sinasabi sa lumang tipan. Ibigin mo ang iyong kaaway, ibigin mo ang iyong kaibigan, kauputan ng iyong kaaway. Pero ngayon sinasabi ko sa inyo, mahalin mo na ang iyong kaaway. Para muli ang biyaya dumaloy sa atin. Sabihin, huwag kang maghihiganti. Ang padaluyin sa pamilya ay biyaya ng Diyos. Padalwa, no? Huwag tayong masanay sa kasalanan. No? Huwag niyong sanayin na ang pamilya niyo ay namumuhay sa kasalanan. No? Sapagkat yan ay malaki ang epekto, may namumuong di maganda. Kaya, laging mabuhay sa biyaya ng Diyos, huwag dalhin ang sarili, pamilya, sa kasalanan. Bumalik sa itinatag ni Jesus na daluyan ng lahat ng biyaya ang mga sakramento. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Pagkalobong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sagipin at palayain. Kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Berhen. Naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya, kaisa ng mga anghel, narigisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng pangako, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni
ni San Jose ng kanyang kalininisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mamasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magmapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang
samay, na lahat ko nasa inyo. Kayo'y inirang ko, di ako ang hinirang nyo. Loob kong umayo kayo at magbunga ng ibayo. Ito ngang siyang utos ko, nabilin ko sa inyo. Magmahalan kayo, magmahalan kayo. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Na mawalay sa pipiling, ikaw ay aking hanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balikat ko ipapasal. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang nariritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal. Pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya.
Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos sa mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa sinasagawang paglakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. 3 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng healing mass and healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-6 ng gabi. Kayo po at inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa magbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Ilabas niyo ang lahat ng inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapal at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at kaya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa